Hello, magandang umaga, gabi, o tanghali kung nasan man kayong parte ng mundo. Ako po si Doc Fee ng inyong Ahabay Atensyos. Hello po sa inyong lahat. I'm Dr. Seth from my Low-Carb MD. Welcome po dito sa panibagong episode. Hindi pala tayo panibagong episode. It's a Q&A portion natin ulit. Na-miss ko. Dito sa ating doctor's desk. Yes, so tayo ay Q&A. Kadugtong ng Q&A natin last week. So kung meron po kayong mga katanungan, pwede lang po kayo na mag-type ng inyong question sa comment section so that pag nabasa namin ito, maaari kami makapagbigay ng aming mga insights. So another thing is we'd like to apologize na agad kung bigla maging choppy yung ating live stream ngayon. Medyo nagfa-fight yung internet ko. And of course, ready na ako matulog. Ready na ako matulog. Whatever happens, ready na ako matulog. Subukan nating maitawid yung internet connection na yan. Yes. So hello sa lahat ng mga nanonood ngayon. Welcome back to another episode of Doctor's Desk. And marami tayong mga gustong pag-usapan pa, pero naghihintay pa rin kami ng mga tanong. In the coming days, mag-celebrate na yung mga kapatid natin na Muslim ng kanilang fasting because it's the holy month of Ramadan. So, kung meron man nanonood dito sa atin na mga Muslims or sasali sila with the fasting and you are doing ketogenic, carnivore diet or low carb diet, you may want to ask questions and then sagutin natin. Yes, kasi baka makatulong din kami sa inyo, especially with supporting yung pagfa-fasting and how to break the fast ng maayos or break the fast ng maigi. Yeah, pinakita ko to si Obese Friend. Meron siyang na-feature siya I think sa GMA. So, Sino? yung kanilang si Obese Friend, yung pinost mo kanina. Yeah, meron siyang episode, I think it's sa GMA. Tama ba? Tanungin natin si Obese Friend. Obese Friend, saan nga naka-post yung yung story friend. mo? Yung kanyang journey sa kanyang low carb journey, tapos yung kanyang weight loss journey na feature. So nakita ko yung kanyang yung episode niya. So di ba? I-advertise mo na. Nakita ko yung episode niya with GMA. Yes. Nakaka-inspire kasi yung story niya ni Obese Friend. Yes. Ayan na. Yung kanyang naka sa YouTube. Yan. So, panoorin nyo. To get some inspiration. Kasi ang laki talaga ng kanyang starting weight. Tapos, ayan. He did the low carb. Tapos, ongoing naman yung kanyang weight loss journey. So, nakakatuwa. Yan. So, yung mga nag-hi na po sa atin ngayon, baka meron kayong mga questions dyan. Mas maganda kung makapag-type na po kayo ng mga question para minsanan tayo na mag-pick ng mga questions and then we can answer right away. And hindi po natin maubos or masayang yung oras natin because we only have an hour for this episode. So, we will follow the duration strictly as possible so that we can give way to our good night's sleep. Alam niyo naman, 4 hours ang difference. 4 hours ang difference namin ni Doc Sosette, So, siya din, may mga iba pa siyang gagawin after. So, singit-singit lang natin yung ating mga live episode ngayon. So, if you have questions, you can just write it down. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Ang sabi ni Obese Friend, 30 pounds, Doc, ang nawala. Mula nung last tayo na nagkita. Talaga. This is from the Keto, Pinoy Ketovore Summit. Hindi, nagkita ka. Oo. Nagkita kayo sa Pinoy Ketovore Summit. Di ba 30 pounds? So, ongoing pa. That's very nice. And buti din, sineryoso niya
ni obese friend yung yung pagda-diet, 'di ba? Kasi dati talagang mas focus sila kay mother eh. And now he did it. So congratulations. Ayan. So good afternoon. Ayan. Okay. So let's go over the questions. Meron ditong tanong. Naalala ko dito sa tanong na to, this is part of our conversation sa I think sa GC natin with the PCHL admins regarding the MSG. Yeah. So, pwede daw ba, Doc, sa low carb diet ang MSG? Is it allowable? Is it something that technically, if we'll go with the definition of a low carb diet, technically it's allowed kasi technically MSG is 0 calorie. So, 0 carbohydrates siya. So, technically, pasok siya with the low carb diet. Kung yun lang yung basis natin in adding MSG or including MSG sa diet. Pero, they have to remember that introducing low carb diet, ang purpose lang natin is hindi lang basta pababain ang carbohydrate intake. But we want to go beyond. Kaya nga, di ba, on a low carb diet, hindi lang basta carbs yung bibilangin natin, but we remove also yung processed food, yung mga seed oils, kasi they are also inflammatory. So together with the MSG, it is also inflammatory. Plus, meron kasi siyang ingredient, which is glutamate, which nakaka-disturb siya sa neurotransmitter natin sa brain. So, that's why, kung ang pag-uusapan lang natin is the carb intake, pasok, but if it go beyond the benefits or yung anong effect ng MSG sa katawan natin, hindi siya included. Yes. And this is a point of discussion kasi everyone has different response as well with the MSG. So, since yun nga, sinabi nga ni Doc Suzette, it is a monosodium glutamate. So, the glutamate itself, when it releases the free glutamate, it will also interact with our neurotransmitters. So, it can be excitatory to some people. Some people may experience dizziness or even nausea upon consuming MSG. So kung kunwari ikaw yung tipo ng tao na yan, medyo kailangan mo nang iwasan. And if it is being introduced na mas maaga sa mga bata, it also shows na yung iba could have an effect with their brain development or their cognitive development. So kulang pa ang research with MSG. Pero mas maigi, hindi naman kasi talaga sobrang uso ang MSG kahit dati po naman sigurong MSG nung araw So as much as possible, if it is not necessary, wag na lang nating i-include sa diet natin. One of the main problem that I have nowadays as well is not just MSG. Some of the pampalasa na ginagamit natin is not only MSG. Meaning to say, nung bata ako, meron tayong brand which is a pure MSG. That is what we're using with our food. But dumating kasi na meron na yung mga sarap-sarap, yung mga ganun na brand. So dati Aji lang. Aji lang. Ayun, sarap-sarap na. O syempre, gusto mo ba Aji lang? Syempre, gusto mo sarap-sarap, di ba? Pag tinignan nyo yung ingredients nun, it's not just MSG. It has brown sugar. It has a lot of, like, Diyos ko, hindi mo mabilang kung ilan yung mga ingredients na nandun na all are artificial and all are very inflammatory. So, mas pumangit ngayon yung response ng katawan natin. It's pumapangit ngayon yung health outcome because some of those ingredients are not just inflammatory as general pero mauuna yan sa gut sa gastrointestinal tract. It could actually create or trigger an inflammation sa gastrointestinal tract. And alam nyo kasi, everything starts in the gut. Most of the diseases actually starts in the gut. If you have a very weak gastrointestinal lining,
then you are more prone to infection, you're more prone to inflammation, you're more prone to experiencing autoimmune response. Kasi yan ang pinaka-first line of defense mo. Lahat ng immune system mo, nandyan lahat una eh. Diyan lahat sila first na magre-respond eh. Kasi parang kung naglalaro ka ng strategic game, ano ba yung tawag dito? Yung parang sa mga laban-laban, di ba? Meron ka munang, parang sa ML, ganyan. Di ako naglalaro ng ML, pero may nilalaro ako dati na strategic game na gagawa ka muna dun, yung maglalagay ka ng mga sundalo mo dun sa opening, tapos meron ka rin mga nakaabang na sundalo in case na may makapasok na. So, yung battlefield mo. Ganun kasi yon. So, mas mainam na wag na lang. It doesn't matter if allowed, pwede or hindi. Mas maganda na if it is not necessary, wag na lang siyang isama. Ayan. Ano pa yung mga iba? Wait lang, nawala yung paki-explain ano ang blood urea nitrogen. Ano pong explanation yung kailangan natin sa blood urea nitrogen? Because it is actually the urea nitrogen in the blood. And saan ba nakukuha to? Marami. Actually, ang blood urea nitrogen, tumataas yan, nakukuha natin yan dun sa pag-process ng mga protein. Whether it is from the muscle, or protein even from the DNA, RNA. So, the nucleic acid, pwedeng mapataas yung blood urea nitrogen. But what I want to know is ano po yung nais nyong malaman about the blood urea nitrogen. Okay? Suggestion daw. How CD can help perimenopause. May topic na po kami about menopause. Yes. Ma'am Betty, may topic na kami about menopause. Mas extensive po doon. Hindi na kasi siya actually kailangang i-discuss kung anong help ng CD sa menopause. Understanding kung paano ka nagkakaroon ng abnormality during the menopause and the nutrients that you need during this time and ano yung mga nutritional na requirement mo during the menopause and perimenopause is enough for you to understand why CD or even ketogenic diet is good. Sometimes kasi the problem is like this. People want an entoto. When I say entoto, parang dapat talaga spoon feed na CD dahil something like that. Ang lagi kong sinasabi, intindihin nyo yung sakit. Big sabihin, alamin nyo kung, kunwari, pag ikaw nagme-menopause at perimenopause, anong nangyayari sa katawan? Anong bumababa at anong pangangailangan? Kasi pag nalaman nyo yun, mas maintindihan nyo ngayon, kaya pala, kasi sa carnivore, ito ang mga kinakain. So, kaya pala siya nakakatulong sa menopause at perimenopause kasi ito ang nangyayari sa isang tao na nagme-menopause at nagpe-perimenopause. Kaya pag kumain siya ng CD, ito din yung mga nakukuha niya doon. Ganon ko kayo gusto na mag-aral ng mga topics. Kaya po, nung inumpisahan namin yung doctor's desk, kung papansinin nyo, no, hindi ko alam kung na-observe ninyo, but every topic that we discussed from the diabetes, hypertension and all, wala dong nakalagay ng strategy na kunwari, diet, low carb. Pero ang lagi namin tinutukoy is babaan ng carb. Ito yung nangyayari pag nagkaka-high blood ka kapag kunwari tumaas yung carbs mo, tumaas yung insulin mo, tas laging mataas ang insulin mo, kakapal ang ugat. So, ina-explain namin yung disease, pero hindi namin nilalagay sa dulo yung. So, ang management ay low carb. Parang obvious naman, di ba? Kasi nga, sabi namin, kaya ka nagkasakit ng high blood kasi kumakain ka lagi ng carbs, for example, tumataas ang insulin mo. Pag tumataas ang insulin mo, then tataas din, kakapal din yung lining ng ugat. So, common sense yun na babaan mo yung carbs mo para mababa yung insulin para hindi makakapal yung. That's how we want to, actually this year, binabago na nga namin binabago na namin yung strategy ng teaching. Kasi we felt like the previous year, it is not that, hindi naman sa hindi helpful, pero we are observing the community and we are observing the learner.
in the learner and the response. And we saw that ang gusto ng tao in toto, like, ayaw na po namin mag-isip. Gusto po namin spoon feed na. Gusto namin low carb na agad, tapos hypertension, low carb. Kahit hindi na namin maintindihan yung high blood, basta ituro nyo na sa amin para sa ng low carb sa high blood. But that's not the case. You need to understand your own disease. Sometimes ang dami sa inyo pag nagsasalita parang doktor. Kasi nga, parang ang dami-dami na nating alam. Pero pag tinuturuan naman namin kayo about the diseases, ayaw nyo naman kasi gusto nyo magmadali. Punta tayo agad sa management. So, mas maganda, balikan nyo yung mga cases. Balikan nyo yung mga lectures ng mga nakaraan regarding the diseases. You need to understand what's happening inside your body. The only way you can reverse any disease that you have is to understand why you developed it in the first place. Para maunawaan nyo kung paano siya nag-progress. Alam nyo dapat saan siya nagsimula. Kasi hindi po kayo makakabalik kung hindi nyo matandaan kung saan kayo dumaan. Okay? So, dito po, si Ma'am Tutsi, paano po ba, posible po bang magamot ang rheumatoid arthritis? Posible siya ma-improve, posible din talaga siya na mag-remission. Tawag natin sa mga ganitong sakit kasi is part of autoimmune. Mm-hmm. So usually, you can have a remission from this disease. And bakit remission? Kasi pwede talaga siya mag-relapse. Ibig sabihin, rheumatoid arthritis kasi, pwede mo siya na pababain yung response ng katawan mo or autoimmune response by, of course, decreasing all the inflammatory triggers. So meaning to say, pag nagka-carnivore ka or ketovore, or ketogenic diet that is anti-inflammatory, ibig sabihin piling-pili lang yung mga kinakain. Samahan mo pa ng better na sleep, samahan mo pa ng stress management, pwede ka magkaroon ng remission dito. Pero dahil autoimmune response siya, pag nagkaroon ka rin ng ibang sakit such as flu, as simple as viral infection, which will trigger your immune response again, magkakaroon ka ulit ng symptom ng rheumatoid arthritis just because when your immune system will respond to the disease, to the flu, for example, or the infection, minsan confused pa siya. Pwede niyang tirahin na naman ulit yung joints mo. Kasi nga, minsan, siguro kasi labo siya ng mata ko. Talaga, Doc Suzette, kasi labo siya ng mata ko. Hindi niya nakikita kung sino talaga yung kalaban. So, something like that. But, nag-aano siya. Hindi ko alam kung gumagalaw po si Doc Suzette kasi yung internet ko talaga medyo mabagal. Andiyan ka pa ba, Doc Suzette? Yeah, it's okay. Hindi kita nakita, pero naririnig kita. Yeah, andito pa. Go. Yes. Eto, Doc Suzette, ito yung lagi natin pinag-uusapan. What can you parang say about regarding sipon, ubo, and medications? Okay, very basic ng ubo at sipon is a viral infection. And viral infection is a self-limiting. So, ibig sabihin, pwede siyang mawala or pwede siyang gumaling nang wala kang iniinom na kahit na anong gamot para sa ubo at sipon. The key here is, kailangan lang na ang iyong resistensya ay malakas. The immunity is strong. And paano mo mapapalakas yung immunity mo? Basically, if you are doing low-carb diet or ketogenic diet or carnivore diet, kailangan mong mag-stick doon sa diet mo as much as possible na malinis yung practice as much as possible. Kasi the moment na you deviate from the practice, doon ka nagkakaroon ng inflammation sa loob ng katawan, doon nagkakaroon ng infection, doon manghihina yung immunity mo. Hindi yun during the time that you are practicing the low-carb diet per se, but it is during the time na nag-deviate ka doon sa practice. So for example,
umattend po ako ng birthday, nakakain po ako ng cake. So the moment that you eat the cake, doon ka nagkaroon ng inflammation, tapos the virus is nandiyan lang siya nasa paligid lang natin yung virus Hindi naman yan mawawala. Tapos kung humina yung resistensya mo because of the inflammation na pinasok mo sa katawan mo, sasabay ngayon yung viral or yung virus na magi-infect sa katawan mo. So lemon juice can not do that much. One lemon juice is around 5 to 6 grams of carbohydrates sa isang piraso. Katulad lang din ng isang piraso ng kalamansi. Nasa around 5 grams din siya ng carbohydrates. So, kung ang option mo is, ang practice mo is more on meron kang plant sa diet mo, if you are geared towards ketogenic diet, maybe yung isang pirasong lemon juice or isang pirasong lemon or calamansi can kick you out of ketosis. And pwedeng, since kung matagal na yung practice mo ito low carb, yung 5 grams ng carbs can make a difference. Pwedeng mag-cause ng inflammation, pwedeng mag-cause ng pagkikyo sa ketosis, parang nawawala yung benefit ng ketosis sa loob ng katawan mo, especially kung hindi ka pa fat adapted, hindi ganoon kabilis yung shift mo sa paggamit ng energy. So, kung magtataginat kayo sa Philippines, so I don't know kung season na rin sa inyo ng ubot sipon, kahit na hindi pa ganoon magtatag-ulan, still, ang pinakamagaling pa rin or mainam pa rin na paraan para makaiwas sa ubot sipon is panatiliing nakastick or adherent sa practice ng low carb. Yes. Meron tanong dito, pwede po ba sa relaxed carnivore diet ang garlic, white pepper, and vinegar? So, kasama na yan ng tanong na to. Hello, kung pwede pa. Hello po, pwede po bang apple cider vinegar sa carnivore? So, basically, in the strictest form, or definition, pag sinabi mo kasing carnivore diet, true carnivore diet. So let us talk about true carnivore diet. Ang true carnivore diet is really just eating from the animal products. So ang kinakain lang natin is composed of animal products. So hindi po animal product ang garlic, hindi animal product ang white pepper, hindi po animal product ang vinegar. In the practice ng healing or practice ng carnivore for healing, we really encourage na you stick on a true carnivore diet. Now, if you can allow, for example, or if you need to allow some inclusions, like kailangan mo magdagdag ng kape. Kasi pag hindi ka nagkape, parang hindi mo na kayang ituloy yung carnivore diet. Kung yun na lang naman yung kailangan mong idagdag para hindi ka mag-quit on a carnivore diet or para ma-sustain mo yung carnivore diet, is it allowable? Sabi ko nga, iba yung na-allow siya sa na-permit. Kumbaga parang hindi siya allowable sa carnivore pero we give permission. Magkaiba yon. We give permission to some of our patient to allow it. Let's say, for example, sa practice ko. Ngayon, if you also want to add some white pepper, okay, you may do so. It is very, very sabi nga ni Ken Berry, as long as you only have like 3 ingredients, the meat, the white pepper, and the salt, sige, pasok pa rin. Pero, sabi ko nga sa inyo, true carnivore is just eating animal products and nothing else. Now, kung marami ka pang idadagdag like garlic, marami ka pang idadagdag like vinegar, mag-carnivore. Kasi meron at meron din kasi talagang pangangailangan. Like sabi ko nga, everyone can survive on a carnivore diet, but basically, not everyone will
feel the need to do a carnivore diet just because hindi naman kasi lahat tayo pare-parehas ng severity ng sakit, hindi tayo pare-parehas ng insulin resistance, hindi tayo pare-parehas ng mga intolerance. So, kung allowed sa'yo or sa katawan mo, you can accommodate the garlic, white pepper, and vinegar, then pwede ka mag-ketovore. Pero hindi mo siya pwedeng i-term as carnivore or hindi mo siya pwedeng ipilit na gusto ko kasi maging carnivore just for the label. Hindi mo siya pwedeng ipasok just because you are more focused on the label rather than the concept of the practice. Minsan kasi tayo, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung pinaglalaban natin sa buhay natin. Minsan, di ba, Doc Suzette, hindi mo alam, ginagawa ko ba to for the sake of being a carnivore or naiintindihan ko ba yung ginagawa ko o gusto ko lang maging carnivore? Kasi ako, personally, di ba, we have Pinoy carnivore healing lifestyle. I did carnivore for a short period of time, like about 3 months to do a reset. And I am always very vocal about my practice na parang kami ni Doc Suzette quarterly or every 6 months we do a reset. Meaning to say, we just wanna recalibrate, but we always have this carnivore diet with us. And not because we are in PCHL, do we need to prove ourselves as true carnivores all the way, just for us to be the eligible teachers of carnivore. Because the truth is, bakit din namin ipipilit yung sarili namin maging lioness? Lioness talaga. Exactly. Maging lioness, hindi naman na namin ganun kakailangan, and we now have identified what we need. But we need to guide other people who needs it the most. So, meaning to say, nagtuturo kami ng carnivore, but we teach how relevant it is and how it can be done, and for as long as they need it, tinuturo natin kung hanggang saan at paano. But it doesn't, parang it doesn't mean Doc Suzette and I have to prove our carnivore practice along the way. Kasi ako, personally, what I practice is carnivore and ketovore. Why carnivore, ketovore? Because I switch. Meaning to say, during the days when I don't feel the need to eat gulay, di ba, Doc Suzette? Pag ayaw natin kumain ng gulay, thank you Lord, may carnivore, because hindi kami pressured kumain ng gulay. Yun yung kagandahan. Exactly. Kasi understanding carnivore is parang giving you that assurance na even if you don't eat plants at all, it's okay. But during the time where we preferred to, yan na yung term na preferred to. Because sabi ko nga, kahit walang gulay, pwede ka mag-survive eh. But if we prefer to like add kimchi, ako talaga ang pinaka-favorite ko i-add as a ketovore practitioner is kimchi. Okay na ako, basta may kimchi. Masaya na ako doon. Ngayon, carnivore ba yon? Kung magkikimchi ako, hindi na yun carnivore eh. That's already ketovore na practice. And I don't have to prove myself as dapat strict carnivore ako along the way, or else walang maniniwala sa akin na pasyente or so or so. No, it's not the case. You should know kung paano nyo siya ipapractice. Alam nyo dapat yung allowable na kayang itolerate ng katawan ninyo. Meaning to say, ano yung mga foods na pwede sa inyo, at alam nyo din kung ano yung mga may effects sa inyo na bad effects. So, ganun tayo mag-practice. Okay? So, ngayon, dito, okay lang. Kung hindi ka pasok sa relaxed carnivore diet, malulungkot ka ba? Given the fact na pwede naman sa'yo ang garlic, white pepper, and vinegar, that's okay. If, for example, you don't have any reactions with the garlic, white pepper, and vinegar, pero gusto mo silang alisin kasi nga, matatanggal na ako sa carnivore. Bakit? May ano yata. May prestige ba? Kasi ganun ko siya nakikita minsan eh. Yeah. Minsan parang okay ako sa garlic, okay ako sa ganito, pero kasi baka itapon ako sa tribo kapag
may mga ganun minsan. I'm not saying that's you, Genoa, pero for all the people listening right now, lahat ng mga nanonood dito ngayon, na who feels the same, na minsan parang you are forced to ditch all the food kasi, my God, di na ako carnivore pagka kinain ko pa to. You need to have a strong sense of purpose in your practice. Bakit ka ba nagka-carnivore? Kaya nga minsan pag may pasyente ako, lagi kong tinatanong, bakit gusto mo mag-carnivore? Pag sinabi nila na, okay naman na ako dito, Doc, pero gusto ko pang makita kung may igaganda pa yung health ko. Then, I allow them, sige, itry mo. At least alam mo na pwede kang umatras backward, siguro mga isang step, paatras kapag ka nagsawa ka or sa tingin mo parang same lang yung result or whatsoever. Okay, ito so ito rin going back dun sa kanina. Ito rin yung reason kung bakit natin ginawa yung doctor's desk, doctor's desk, tinuturo natin kung ano ba yung reason kung bakit nagkakasakit. Kasi kung maiintindihan nyo yung concept ng sakit, this will allow you freedom doon sa mga pagkain na you can allow sa diet ninyo. Hindi yung ganito na you stick with the label kung carnivore ba, strict carnivore, relaxed carnivore. Kahit sabihin ba natin na keto diet, dirty keto diet, lazy keto diet, relaxed keto diet, yung mga ganyan Kasi if you understand the concept of the disease, kahit nasabihin nating nag-dirty keto ka or relaxed carnivore ka, and you get the benefit, plus you get some side effects ng diet or hindi pa enough yung nakukuha mong benefit doon sa diet, then that's the time you remove some of the foods na kung saan ka nag-react. Doon mo siya mas malilinis yung practice mo or doon mo rin ma-allow yung or ma-enjoy yung mga pagkain na gusto mo, yung lasa ng pagkain na gusto mo sa food mo. For example, alam ko yung pinanggagalingan niya kasi garlic, white pepper, vinegar, baka gusto niya mag-adobo. So yes. Diba? Baka gusto niya mag-adobo. Sino ba naman kasi adobo sa puti? Diba? Ang may ayaw na makakain ng adobo. Sino ba ang gusto na Genoa, kung nandyan ka pa, mag-comment diba? ka. Mukhang adobo ba yung lulutuin mo, my dear? Comment ka dyan. Sino ba gusto na laging nilaga lang? Or sino ba yung gusto na laging inihaw lang or prito lang? Syempre, as gusto nating ma-enjoy yung food, gusto nating maayos yung relationship natin sa food. So, kaya siya nagtatanong ng ganito, I think. So, adobo sa Genoa, wag mong isipin kung anong label mo or practice mo, label ng practice mo. Isipin mo ano yung estado ng health mo sa ngayon, ano yung mga pagkain na pwede mong kainin na hindi magre-react yung katawan mo. Back to the basic, nagkuha ka na ba ng lab test? Ano bang mga sakit mo? Or ano ba yung mga gusto mong i-improve? Kasi kapag nalaman mo yon, na-dig deep mo yon, naintindihan mo yon, then itong mga ganitong question na pwede ba to or hindi ba to, or eventually malalaman mo sa practice mo kung ano pa yung mga pwede mong pagkain na na-enjoy mo, na i-allow mo into practice, na you'll get the same benefit as much as katulad ng keto or ng carnivore diet. Share ko lang din sa inyo para may idea kayo. In our consultation kami nila Doc Suzette ni Doc Mike, where we do diet prescription, alam nyo ba na sa diet prescription namin walang label kung low carb, liberal, low carb, keto, ketovore, and carnivore. The only thing that you can find in our prescription is this: diagnosis of the patient, the height and the weight, how much carb do we want to give the patient, meaning to say, i-identify namin if it's 10 grams, 20 grams, 30 grams, 40 or 50 grams or 75 grams. And then, i-identify namin kung gaano kadami yung protein. Is it 1 gram per kilogram or 1.2, 1.5, 1.7, or 2? So meaning to say, it doesn't really matter sa amin ngayon in our practice kung saan kayo magfa-fall na category. Because what we need to identify sa patient namin is
kung ano yung level ng carb that will put the patient in ketosis based on how insulin resistant the patient is. Tapos, sa baba nun, may other considerations. Yung other considerations, doon papasok yung do not give keto treats or avoid sweeteners. The patient has, kunwari concern, the patient has sweet dependence. Please refrain muna from giving the patient any treats or anything sweet, even with replacement sugars for about 2 weeks. So, naka-emphasize yan dun sa diet prescription. You may allow bread. For example, gusto niya na talaga na may bread. You may allow low-carb bread only using, for example, coconut flour but without sweetener. So, may mga emphasis na ganun. Pero, wala. Siguro kung may mga pasyente naman ako nandito, may nakalagay ba doon na ilalagay ko lang kay Bern, Miss Bern, carnivore. Miss Bern, keto. Nakalagay lang doon. No. It's very specific for a patient. So, meaning to say, these low-carb, liberal low-carb, carnivore, ketovore are just labels to make us easier to identify what diet are we doing na. Like for example, pag sinabi kong ketovore ako, in general, may idea kayo kung anong kinakain ko. And that is kung may idea kayo. Kasi sa low carb na, nagkakaloko-loko na tayong lahat. May nagsasabing low carb ako. Pero hindi naman siya low carb. So, diba? O, totoo naman yon. So, basically, parang it's just to identify nasaan na sa practice yung taong yon. But when we use the therapeutic carbohydrate restriction in field, in our clinic as a clinical therapy, wala pong nakalagay na label because everything is being identified. Meaning to say, naka-identify siya per macros. Ito, gusto ko 10 grams lang. Si Doc Mike nga, pag carnivore, ilalagay niya yan. Carb, 10 grams but all from meat. So, or all from animal products. So, alam na ni Bern na carnivore yon. Kasi ibig sabihin nun, kasama na doon yung seafoods, yung lamang loob, eggs, at yung egg. Doon lang manggagaling yung 10 grams. 10 grams but only from animal product. Tapos, protein content, 1.5 grams per kilograms per reference body weight. And then, fat, the rest. Gano'n na siya. Tapos, low oxalate. And then, please, may mga kung ano-anong mga nakalagay. Ayan, so ang dami-dami naman mga nilalagay. Pero wala kayong makikita doon na, carnivore, ketovore. So, pag nakita ng pasyente yung diet prescription niya, wala siyang, di rin niya alam kung, ano ba tong pinagawa nito? Diet ko, ketovore ba to or hindi? It doesn't matter. What we need is to really customize and formulate the macros for you. Because that's what you need. We need to put you on this, we need to put you on ketosis, we need to put you on blah, blah, blah. Ganon. Okay? So, dito naman. Genoa, okay lang mag-adobo ka. Genoa. Genoa, nasan ka na? Sabihin mo sa akin kung mag-adobo ka. Okay lang yan. Alam na alam ni Doc kasi alam niya na agad na yun yung Siyempre, adobo nagtatagal sa ref. Sarap ang pangat, reheat. Ayan. If laging low protein daw, ano ang magiging effect sa katawan? Sabi ni Ma'am Lynn Porte. Siyempre, ang protein kasi is alam niyo ang protein is building block yan ng mga muscle natin. Pero alam niyo ba na hindi lang yan for muscle growth but also for repair. Kailangan din ng protein para sa DNA natin, which we continuously repair as well. So, ano yung mangyayari pag kulang ka sa protein? O di, mako-compromise din yung mga processes mo. Alam nyo ba na pati paggawa ng new sugar, yung glucose, sa gluconeogenesis during the low carb, is also from the protein and fat. Kaya ka nakakapag-build ng new glucose. So imagine mo if you're eating low protein, it will be hard for you to create na new glucose. So nagma-muscle wasting ka kasi you're gonna be
using those from your muscle na. So, nagkakaroon ka na ng muscle wasting. So, mahirapan yung katawan mo talaga. Bukod sa iimpis na yung muscle mo, pero the reason pa kung bakit siya umiimpis, kasi yun na rin yung ginagawa mo na substrate sa mga bagay-bagay. Tapos manghihina ka. Ganun. Okay. Si Ma'am Mary Jean, ano ito? Am I considered under LMHR population? 3 years ago, super taas ng LDL palagi. Latest this Feb is 456. HDL is 83. Tried this 53. What are other tests to really know na walang CV risk ang ganitong markers? Ano ka pa rin? Pa-test ka pa rin ng CAC score. You can start Madami from there. Madami pa din. Yeah. Madami pa rin. Tapos you can be considered as an LMHR kasi pero hindi natin ma-define kasi they are using they're testing the phenotype. So kapag ka LMHR, so hindi natin masasabi na you fulfill the criteria pero other criteria they have set, hindi natin alam kung pasok ka. Pero yung other risk aside from lab test, syempre kailangan matanong yung family history mo, ano pa yung ibang mga previous diseases na you had, kamusta ang lifestyle, ganon, yung mga ganong question. Kasi may basta ang tandaan mo, criteria yun. Yes, at saka tandaan mo, unang CV risk mo is still diabetes and hypertension and obesity. So meaning to say, setting aside your LDL, kasi maganda naman yung HDL triglyceride mo. The next thing that you need to test is if you are diabetic, and then also your blood pressure and also yung waist to height measurement. And then after dyan, pumasok ka na sa CAC score. Kasi nagiging risk factor lang naman din for CV ang cholesterol in general kapag ka meron kang existing diseases such as yung diabetes, hypertension, and even inflammatory diseases. Kasi ang inflammatory diseases, nakakasira talaga yan ng ugat. Actually, ang inflammatory diseases, kahit mababa LDL mo, pwede ka magkaroon ng mga clots and other disease dahil sa inflammation. Kasi pwede siya mag-coagulate ang dugo. Diba? So, yun ang unahin mo. Kapag sure ka na wala akong diabetes, normal ang blood pressure ko, waist to height ratio, maganda. So, next na gagawin mo na are ECG and also CAC scoring. Yan. Tapos SGPT mo maganda rin, or yung liver profile mo maganda rin. Kasi 'di ba, sabi nga nila, in order to protect your heart, you should protect your liver first. Ganon. Ayan. How to increase my metabolism po? Doc Suzette, how to increase your metabolism? Basic, diet and exercise. But no, yan, that's the basic. It's the diet and the exercise talaga to increase the metabolism. So kapag sinabi nating diet, syempre, what I'm referring to is low carbohydrate diet, yung protein mo, ma-reach mo, and then you eat fat as much as you like. Plus the exercise. Basically, yun naman yung ginagawa talaga to increase your metabolism. So, hindi dito role yung pagbibilang ng calories because counting calories can decrease pa lalo yung metabolism mo, especially yung mga calories in, calories out na yung low caloric diet yung ginagawa. Tapos, they cut out lahat ng mga ng most sa pagkain nila para ma-reach lang yung calorie na gusto nila, yun, nakakababa yun ng metabolism. So, the only way to increase it is i-reverse mo. You eat the proteins na kailangan mo for the body as much as yung needed, yung required ng katawan mo. You combine it with the fat. You decrease yung carb intake mo, tanggalin mo yung mga processed food, magpa-araw ka, mag-exercise ka. Yan. You will increase your metabolism na by doing those things. At saka kasi siya, Doc Suzette,
ang metabolism kasi 'di ba parang all processes that sustains life. Yan kasi ang meaning ng metabolism. So you're metabolizing so that you can breathe. Your heart will continue to pump kasi it needs energy. Ibig sabihin, every processes in our body that sustains our life is also relying on our metabolism. Meron ako nakausap once, sabi ko nga sa kanya, in order para maging mabilis ang metabolism mo, dapat you're supplying both energy and also nutrients. Kasi ang kahalintulad niyan ay gasol at saka rekado. So kung bili ka ng gasol, so that's just calorie. Hindi naman calorie kinakain natin, pero sige na nga, payagan na natin na caloric lang yung ini-intake. Kunwari, ang kinakain mo lang ay bigas. Hindi pala, kanin. Kanin lang. So, it's just puro carbs. So, vitamin B lang yung makukuha mo doon na nutrients. So, meaning to say, meron kang excess calorie but no nutrients. So, ang nangyayari sa katawan natin, since marami kang gasol pero wala kang rekado, magluluto ka ba? Hindi eh. Ngayon, kung kunwari, kakain ka naman, sagana sa sustansya, pero kakaunti. Ibig sabihin, tinitipid mo yung pagkain mo eh. Kasi dapat 500 calories lang. Ang baba pala nun. 1,000 calories lang, for example, yung gusto mo. So, binilang mo yung calories ng pagkain. So, masustansya naman yung source mo. Hindi naman bigas lang or kanin lang. Pero, dahil kakaunti naman yung gasol, basically, kakaunti lang din yung makakain mo na nutrients. So, anong nangyayari? Your metabolism will also slow down because it will just rely on how much ingredients you take in and gaano kadaming gasol yung meron ka. So, kung kunwari, may ingredients ka pang bulalo, pero yung gasol mo pang 2 hours lang, so matigas yung bulalo mo, no? Yeah. Siya lalambot. Siguro wala namang may gusto ng matigas na bulalo. So, parang ganun siya. Now, our body will compensate eh. Kung kunwari, yung metabolism natin, because of the kakulangan ng energy at nutrients, kakaunti lang, magpa-prioritize ngayon yung katawan natin. So, babagal yung metabolism, may ibang processes ngayon na hindi na magagawa or hindi na siya ipa-priority. So, sabi ko, pag sinabi nating priority, ano lang yung vital para mabuhay ka? Kailangan mo huminga. Kailangan gumalaw ng kidney mo. Kailangan tumibok ng puso mo. Kailangan buhay ang instinct sa utak mo. So meaning to say, basta alam mo na in danger ka, yun ang instinct mo eh. Kasi pag sinabi mo survival instinct, dapat yung brain mo nagre-respond yan sa heat, nagre-respond yan sa danger, yun lang. So kung nagtataka kayo, isa sa mga sign kapag mabagal ang metabolism, alam nyo kung ano? Brain fog. Tapos yung wala kayong focus o kaya ang tagal nyo makakuha, yung parang ang slow mo mag-isip. You know why? Kasi hindi mo kailangan mag-isip para mabuhay. Meaning to say, hindi mo kailangan ng smart ka just to live. Sometimes instinct is enough to live. So, kung nafe-feel mo na bakit dati parang bilis ko mag-isip, ngayon bakit bumagal? Now, question is, it has something to do with your metabolism kasi ibig sabihin, bumababa yung metabolism mo and it is not prioritizing your intelligence anymore. It is starting to prioritize only the vital processes in the body. And kasama doon yung survival instinct mo, but it doesn't have to really prioritize the part ng mental process for academics, for those kasi ang reality kahit sa natin, para magkaroon tayo ng survival, what you need is instinct eh. Knowing when danger is, knowing how to respond quickly, and those are part of your instinct. So, ganun siya. Kaya, you can increase your metabolism by making sure that you're eating enough. Enough, not just enough calories, but enough na nutrients. And isa sa mga makikita nyo, sabi ko nga, pag bumababa na yung metabolism, bukod sa tataba ka na ng tataba, is yung brain fog, yung sluggishness, yung sa pag-iisip mo, parang ang tagal mag-connect, ganun, or
Parang tagal mag-grasp ng brain mo, parang ganun siya. Okay? Brownout na naman sa Brooks. Buti na lang may battery pa. Ma'am Vanessa, Brooks Point is here in Palawan, Doc Suzetta. So it's like 4 hours away from us. So I know Ma'am Vanessa can really relate to me. Ma'am Vanessa, gumagapang yung internet ko. In fairness. Hindi kami nawalan ngayon ng kuryente, pero nawalan kami ng tubig. Naghuhugas ako kanina ng plato. Nasabunan ko na lahat. Magbabanlaw na lang ako. Walang tubig. OMG, napa-OMG na lang ako. Ang ganda ng sinabi dito ni ano. Ay, sige. Sino? Sorry. Tatanong ko lang, kasi Doc, nagkakaubusan dito ng mga samgyupkat ng pork. Sabi ko kay Mike, wag na nating sabihin next time. Tsaka wag na rin tayo magturo ng carnivore kasi hindi na kami makabili. Feeling ko isa si Ma'am Vanessa sa mga umuubos ng stocks. Ma'am Vanessa, isa ka ba sa umuubos ng stock dito sa Robinson ng samgyupkat, pati sa NC pag ikaw yung nagagawin ng Puerto Princesa kasi hindi na kami makabili. Ayan. Ano yung Doc said? Ang ganda ng sinabi dito ni Mary Jean Cinco. Sabi niya, carnivore label, same goes with the fasting label. Pinakamagaling ka ba kapag ka naka 24 hours ka ng fasting? So, di ba? Yeah. Ang ganda ng sinabi, di ba? It doesn't mean na kung gano'n ba kalinis yung kung kaya mong i-tolerate na ano lang, na karne lang, na nilaga lang, or pinirito lang, good for you. Pero para sa amin na we cannot tolerate or hindi pa namin kaya na pumunta sa ganoong level dahil sa hindi namin kaya or dahil sa we don't see the need to go on that level. 'Di ba? May mga preferences eh. So we just dito kami sa mga sa level na we enjoy the food, maganda yung relationship namin with the food, nakukuha namin yung benefit ng magandang health. So, we can stay lang doon sa level na yun. So, yun yung kagandahan kapag alam mo kung ano yung basic na ginagawa mo, di ba? That's okay. You must understand, PCHL is very strict. Siguro sabihin nila, hypocrite naman tong dalawang doktor na to. Sabi nila, dapat carnivore, tapos dapat carnivore. Wala. Mga koya. Nagsabi na dapat carnivore. Hindi ba criteria? That's the label of the group, diba? Mga ate. Yes. You must understand, in PCHL, they have no choice. There are really some type of people na walang choice. Meaning, when I say walang choice, they are so severe enough that they have to do any way they can in order to heal. Because, number one, minsan, ang issue ay time. Nakikipaglaban ka sa oras. Kasi, hindi mo alam kung yung oras ay kaibigan mo pa. Meron akong mga pasyente na sobrang severe na kailangan nila mag-carnivore kasi the amount of damage that was parang na-attain ng katawan for the very, very long time na pangit yung diet is kailangan habulin. So may mga ganun talaga na hindi natin pwedeng sabihin na mag-play around ka carnivore. Hindi yun mag-work. Meron din mga tao na severe autoimmune na kahit pa gusto nila mag-incorporate, hindi nila yon makukuha kasi nga parang laging severe yung response ng katawan. So you need to stay in the elimination for a while. So basically, sabi ko nga sa inyo, mag-focus kasi tayo sa purpose ng diet. Mag-focus din tayo with the case, condition, and individualize na individual differences natin to individualize the diet. So, hindi kami parang dito ni Doc Suzette, yun yung dual, parang double standard. Sa live, okay lang. Sa PCHL, ay hindi. Pero dun kasi, we want people to understand how they can use carnivore as a tool for healing. Because some of them are really severely addicted as well, severely inflammatory, severely insulin resistant. So, ganun talaga. Meron talagang tao na kailangan mong sabihin, I'm so sorry, you cannot. May mga iba nga nagtatanong sa akin, Doc, how long should I be on a carnivore diet? Sabi ko,
I cannot tell. Hindi ko din masasabi because, time will come, ikaw din ang makakasagot. Let's say, for example, if you've been doing 2 years carnivore diet and you prefer to, let's say, incorporate a broccoli, and then nakita mo na it's good, pwede mo siya incorporate. And the next question again is, how long can you eat the broccoli until it creates another reaction? O, another question din yun. So, ibig sabihin, you can tolerate it for now. Yun sinasabi ni Sir Tony, you can tolerate it for as long as okay ka dyan, stay there. But when things go wrong, nakita mo na hindi na naman maganda yung effect or hindi na mo na nakukuha yung optimal health mo sa practice, there's always a way to go back. Sir, favorite ko yung sinasabi nun ni Sir Tony. Di ba, lagi niya yung sinasabi sa iba na, it's okay, if that's the diet that works for you, stay there, but dapat prepared ka na kapag dumating yung panahon na hindi na siya mag-work sa'yo, dapat open ka to change. Mag-let go. Willing ka to change. Willing ka mag-let go. Oh my gosh. This is the reason then, di ba, kung bakit tayo nagka-calibrate every 6 months. Kasi, na-let go mo na yung iba di ba? So, yung the big junk or yung obvious na hindi natin kailangan sa diet is natanggal na, na-let go mo na. Pero dumarating ka dun sa punto na konti na ng pakonti yung mga pwede mo pang eliminate sa diet, pero napapansin mo with the food, the set of food that you are eating currently, it doesn't serve na you the purpose of doing the low carb diet or the keto diet or the ketovore or the relaxed carnivore. Kaya pumupunta ka talaga doon sa level na you want to do it strict. 'Di ba? So up to when hindi natin alam kung ano pa yung pwede mong idagdag or ano pa yung pwede mong tanggalin or kung hanggang gaano ka katagal doing the strict carnivore diet or kung gusto mo magstay ka na doon or 'di ba? That's the beauty kapag naiintindihan mo kasi yung kung bakit mo siya ginagawa o yung practice. But of course, PCHL it's a different kasi we are teaching nga talaga doon the carnivore but basically hindi yun I studied therapeutic carbohydrate restriction. Hindi naman ako nag-aral ng carnivore, di ba? But under the therapeutic carbohydrate restriction, kasama doon sa bracket yung carnivore diet, di ba? So I can teach the low carb, I can teach the keto, I can teach the carnivore. But basically, it's not nasa PCHL ka So kaya nga yung label nun is Pinoy Carnivore Healing Lifestyle. Diba? Hindi naman sinabing Pinoy, ketogenic diet, healing lifestyle. It's carnivore. So you teach their people to do the carnivore. Diba? Yes. So kung hindi mo kaya mag-carnivore, you go out. Diba? Pero minsan ketovore, pero di ko talaga kaya kahit lettuce nagga-gout ako. So sorry ka na lang talaga. Sabi ni Vanessa, hindi po kami yung umuubos. Baka si RD yung brother. Pinasa kay kawawang RD. Walang kamalay-malay. Natutulog na yun Yeah, si RD is our patient. Ma'am Vanessa, ikaw ang mag-guide sa kanya para hindi siya maligaw ng landas. Kasi maganda yung effect sa kanya, nagbawas na ako ng gamot. Ayan, hello po sa inyong lahat. So yeah, thank you so much. As much as we want to answer everything, hanggang dito lang po, 1 hour lang po yung na-allot namin for our Q&A today. Ayan. Para may next pa. Yes, para may next pa. Ayan. So, reserve tayo ng question. Tsaka, dapat madali kayo. Pag 8 p.m. na ng Tuesday, pasok agad. Tapos, question na agad. Wala nang good evening. Question na agad. Ratsyada tayo. Ratsyada na agad. Pagkita nyo parang sa mukha namin, magtatanong na ako. Ganong level ng excitement yung gagawin natin. So, yun lang po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching another episode ngayong gabi. Sana po sa mga susunod na live stream ay kasama namin kayo. Anyways, bago na po ang rule ng Meta, I think, ni Facebook. Parang 30 days lang talaga. 30 days na lang daw yung live. Na magtatagal yung live and then aalisin na. So if you want to watch our previous video, you can go ahead and follow us also in our YouTube channel.
So, sa YouTube channel kasi compiled doon yung mga videos natin. Yes. So that, kung kayo po ay gustong tignan ibang videos, sakaling burahin lahat ni Meta. Ang hirap kasi i-repost nito eh. Nandun na yan lahat sa YouTube. Time. Nandun na lahat sa YouTube. So, samahan nyo po kami every Tuesday and make sure that you watch the videos within 30 days upon the upon the posting ng live. Kasi nabubura nga siya nabubura na siya after a month. After a month. Ayan. So, hindi ko ba alam. Siguro sa iba kasi parang pag tumataas yung views, siguro mas malaking kinikita nila. And so, wala namang kaming ganon. Hindi naman kami minomonetize ito. So, we don't care. We don't care. Wala kaming ganong benefit. Sa YouTube, nandun, yung basics ng mga sakit na pinagtatanong ninyo kanina, the basics of menopausal, PCOS nandun. Kung gusto nyo pang ma-broaden yung knowledge nyo with the cholesterol, nandun din, you have the topics there, the cardiovascular disease, meron din doon. Nandun po lahat. Puntahan nyo po. Panoorin nyo po. Marami po doon. Mahaba yon 2 hours, 3 hours. Yes. Ayun. So, thank you so much, everyone. Good night. Good day. Bye-bye. Bye.